Welcome sa special update na ito. Ang dalisay na pagsamba ay inaatake sa bansang Russia. Bibigyan namin kayo ng update tungkol sa pagsisikap na ipagtanggol ang salita ng Diyos, ang Biblia, sa mga gustong ipagbawal ito sa Russia. I-interviewin natin ang isang brother na nasa korte noong pagdinig ng apela kamakailan may kaugnayan sa bagong sanlibutang sali ng banal na kasulatan. Bibigyan din namin kayo ng update tungkol sa kaso ng pagkumpiska sa property ng tanggapang pansangay sa Russia at sa nangyaring pagkumpiska kamakailan sa Assembly Hall Complex sa St. Petersburg. Gaya ng alam ninyo, noong Disyembre 20, ibinasura ng Leningrad Regional Court ang apela natin sa desisyon na ipagbawal ang bagong sanlibutang salin sa wikang Russian na sinasabing ekstremistang publikasyon daw ito. Labag ito sa batas ng Russia. Ganito ang sinasabi sa isang amyenda sa Article 3 ng Federal Law on Extremism na nilagdaan mismo ni Pangulong Putin noong 2015. Ang Biblia, Quran, Tanakh at ang Kangyur, ang nilalaman at mga pagsipi mula rito ay hindi pwedeng tawaging ekstremista. Kaya naman, sa bisa ng malinaw na batas na iyan, may tatanong ng sino mang makatwirang tao, bakit ipagbabawal ng isang korte sa Russia ang Biblia? Natutuwa tayong makasama si Brother Moses Ajiboye na nasa korte noong panahon ng pagdinig sa apela. Masaya akong makita ka. Welcome. Salamat, Mark. Pribilehiyong makasama ka. Siya nga pala, Moses. Bago natin pag-usapan ang pagdinig sa apela, pwede mo bang ikwento ang mga pangyayari sa paglilitis laban sa bagong sanlibutang salin? Yes, Mark. Nagsimula ang kasong ito noong Agosto 13, 2015, pagkatapos magsampa ng kaso ang prosecutor na ekstremista umano ang bagong sanlibutang salin sa wikang Russian. Sa simula ng paglilitis, noong Abril 2016, hiniling ng prosecutor sa korte na magkaroon ng ekspertong pag-aaral mula sa isang panel ng di umano'y mga eksperto na noon pa man ay nagbibigay na ng negatibo at di patas na mga report laban sa mga saksi ni Jehovah. At alam mo, Mark, ang maganda nito, ang kanilang tinatawag na mga pag-aaral ay kinontra ng ibang patas na mga eksperto na wala talagang kinikilingan. Pagkatapos, nagdesisyon ang hukom na ipagpaliban ang kaso at bigyan ng panahon ang ekspertong pag-aaral na ito ng Biblia. Ang pag-aaral ay natapos at isinumite sa korte makalipas ang mahigit isang taon noong Mayo 22, 2017. Gaya ng inaasahan, ang di patas na pag-aaral ay puno ng kasinungalingan na walang basihan. Sinabi pa nga ng pag-aaral na ang bagong sanlibutang salin daw ay hindi isang Biblia. Yamang wala itong sinasabing Biblia sa pabalat. Kaya, noong Hulyo 2017, ipinagpatuloy ng korte ang pagdinig sa kaso. Moses, maaari mo bang ikwento ang nangyari sa korte nang ipagpatuloy ang paglilitis noong Hulyo? Sa loob ng 4 na araw, nagkaroon ng 30 oras na pagdinig sa korte. Nang panahong yun, inilantad ng mga abogado natin ang tinatawag na ekspertong pag-aaral at ang mga sinasabi nito bilang walang batayan, di patas, di totoo, pabago-bago, at walang bisa. Pinatunayan ng ating mga abogado na ang bagong sanlibutang salin ay kapareho ng ibang salin ng Biblia sa Russia sa pamamagitan ng pagbabasa ng maraming talata sa 2 o higit pang salin ng Biblia para ikumpara. Sa katunayan, mga 25 talata sa Biblia ang binasa sa korte. Minsan, Mark, pinili ng hukom ang isang talata sa bagong sanlibutang salin na para sa kanya ay mukhang kontrobersyal at hiniling niya na ipaliwanag ito ng ating abogado. Siyempre, hiniling ng ating abogado na ang talata ay basahin sa 3 iba't ibang salin. Magkakapareho ang sinasabi ng talata sa 3 iba't ibang salin, kaya hindi na namin kinailangang ipaliwanag ito. Ganito inilarawan ng isa sa ating abogado ang eksena sa korte at sisipiin ko ang sinabi niya, Mark.
Sabi niya, kahapon binasa ng hukom ang maraming teksto mula sa iba't ibang salin ng Biblia. Ang bagong sanlibutang salin, sinodal na salin, modernong salin, at iba pa. Maraming teksto ang binasa tungkol sa buhay pampamilya, pagpapalaki ng mga anak, at pag-ibig sa kapwa. Binasa rin ang awit 23 sa 3 iba't ibang salin at ikinumpara ito. Ang hukom mismo nagbasa ng lahat ng teksto. Isipin ang eksena. Ang korte, 2 prosecutor, 3 abogado, at ang mga nakikinig. Sa gitna ng mesa, nakaupo ang hukom na may 5 hanggang 7 salin ng Biblia. Binubuksan ng hukom ang mga salin ng Biblia, binabasa ito ng malakas at nagtatanong, "Ang gandang tingnan." Ipinaalala nito sa amin ang isang pinaghandaang Bible study. Pambihira talaga, Moses. Sa ano-anong paraan inatake ang salita ng Diyos sa pagdinig na ito? At paano'y pinagtanggol ng mga kapatid ang Biblia? Inatake ng di umano'y mga eksperto ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa bagong sanlibutang salin. Sinasabi ng ekspertong pag-aaral, sa bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan, ang pangunahing ideya ay ang tungkol kay Jehova. Ang ideya tungkol kay Jehova ay kumakatawan sa isang Diyos na may pangalang gaya ng Diyos na Jehova, Jehova ng mga hukbo, ang Hari, si Jehova ng mga hukbo, ang banal ng Israel, at iba pa. Kaya, sa opinyon ng mga saksi ni Jehova, Jehova ang kanyang personal na pangalan. Sa gayon, ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan ay hindi matatawag na Bibliang Kristiyano, kundi isang aklat. Para ilantad ang pag-ataking ito, ipinakita ng mga abogado ang 10 iba pang Biblia sa wikang Russian na gumagamit ng pangalang Jehova. Ipinakita rin nila sa korte ang tula ng kilalang mga makatang Russian na sina Tsvetaeva at Pushkin. Mga aklat ni Kuprin, Goncharov at Dostoyevsky at mga pagsipi mula sa ibang klasikong literaturang Russian na gumamit ng pangalang Jehova. Binanggit din nila ang ika-19 na siglong Macarius Bible sa wikang Russian na ginawa ng mga tagapagsalin ng Russian Orthodox Church kung saan mahigit 3,500 beses lumitaw ang pangalang Jehova. Moses, nakakatuwang mabalitaan ang pagtatanggol ng mga kapatid sa banal na pangalan ni Jehova sa korte. May na-interview bang mga eksperto ang mga kapatid na may pagtatanggol din ang pangalan ng Diyos at ang Biblia? Meron. Pinayagan ng korte ang 2 eksperto na magharap ng testimonyo. Sa katunayan, Mark, may kinalaman sa paggamit ng pangalan ng Diyos. Pinatunayan sa korte ni Profesor Mikhail Odintsov, isang scholar sa relihiyon na ginagalang sa Russia at hindi saksi ni Jehova, na ang pangalang Jehova ay ginagamit ng ibang Russian na salin at mga tagapagsalin, kasama na ang mga tagapagsalin ng opisyal na Biblia ng Russian Orthodox Church, kung saan 10 beses na lumilitaw ang pangalan ng Diyos na Jehova. Binasa ni Profesor Odintsov ang 2 talata mula sa Biblia ng simbahan na may personal na pangalan ng Diyos na Jehova. Binanggit din niya ang 2 tagapagsalin ng Orthodox Church, sina Pavsky at Makary, na maraming ulit na gumamit ng pangalang Jehova sa kanilang salin. Lubusang ipinaliwanag ni Profesor Odintsov ang kasaysayan at kahulugan ng pangalang Jehova, gayon din ang matagal ng paggamit ng pangalang ito sa pagsasalin ng Biblia at sa mga literatura ng sangkakristyanuhan. Kaya, lubusan niyang pinasinungalingan ang pag-atake sa pangalan ni Jehova sa bagong sanlibutang salin. Mahusay. Mapuwersang ang pagtatanggol sa pangalan ng Diyos na Jehova. Siya nga pala, Moses, di ba sinabi mo rin na ayon sa di umano'y mga eksperto, hindi raw Biblia ang bagong sanlibutang salin dahil wala ang salitang Biblia sa pabalat nito? Oo, Mark, tama ka. Sinabi rin nila na ang bagong sanlibutang salin ay hindi raw Biblia dahil hindi nito sinasabi na ito ay isang Biblia. Pero, ipinaliwanag ni Profesor Odintsov sa korte na ayon sa siyentipikong pamantayan, ang salitang kasulatan
at banal na kasulatan ay angkop na lumalarawan sa Biblia. Ipinaliwanag din ng ating mga abogado sa korte na nagulat sila nang sabihin ng di umano'y mga ekspertong pinili ng korte na gumugol daw sila ng 287 araw sa pagre-research, pero hindi nila nabasa na sa ikatlong parapo ng paunang salita ng Biblia, sa pahina 5, malinaw na sinasabi nito, ang bagong saling ito ng Biblia. Talagang napakahusay, Moses. Ano pang argumento ang ginamit ng di umano'y mga ekspertong ito laban sa salita ng Diyos, ang Biblia? Sinabi rin nila na hindi raw kinikilala ng mga saksi ni Jehovah si Hesukristo bilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pero iba naman ang sinasabi ng unang parapo ng paunang salita ng edisyong Russian ng Bagong Sanlibutang Salin na sinisipi ang 1:3:16. Ayon din sa di umano'y mga eksperto, ang Bagong Sanlibutang Salin ay hindi isang Biblia dahil binago di umano ito para pasinungalingan ang doktrina ng Trinidad. Pero binasa ng ating mga abogado ang dalawang teksto mula sa bersyon ng Russian Orthodox Church Synodal, ang unang Korinto 11:3, na ang sabi, ang ulo ng Kristo ay ang Diyos, at ang 1:14-28 na sinabi ni Jesus, sapagkat ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya pinasisinungalingan din ng dalawang tekstong ito ng Russian Orthodox Church Bible ang doktrina ng Trinidad. Marami pang halimbawa, Mark. Pero nagdesisyon ang mababang korte na ipagbawal ang Bagong Sanlibutang Salin. Kaya umapela kami sa mas mataas na korte. At ang pagdinig sa apela ay noong Desyembre 20, 2017, gaya ng sinabi mo kanina. Moses, pwede mo bang ikwento ang nangyari sa pagdinig sa apela noong Disyembre? Alam kong naroon ka sa korte. Anong nangyari? Gaya noong unang mga paglilitis, dumalo sa pagdinig sa apela ang mga diplomatiko mula sa 4 na bansa, Britain, Netherlands, Switzerland at United States. Noong Disyembre 20, 2017. Napakaraming kapatid ang naroon sa korte kasi malaki ang pagpapahalaga nila sa Bagong Sanlibutang Salin. Sa pagdinig sa apela, nang hindi maipaliwanag ng 3 di umano'y eksperto ang paraang ginamit nila sa pag-aaral, namagitan na mismo ang korte at pinahinto ang pagtatanong sa mga eksperto. Ang totoo, Mark, talagang halatang-halata sa sinabi ni Ms. Krykova, isa sa 3 eksperto ang kanyang pagiging di patas, nang sabihin niya na ang tanging aklat na matatawag na Biblia ay ang isa na sinang-ayunan ng Russian Orthodox Church at na ito ay may marka ng basbas ng patriarka o kaya naman ay tugma ng salita por salita sa gayong salin. Nang tanungin si Ms. Krykova, ayaw niyang sagutin kung bakit naniniwala siyang ekstremista ang Bagong Sanlibutang Salin na sinasabing legal na issue raw ito. Kaya Mark, kahit isang talata, walang mabanggit ang mga prosecutor ni ang di umano'y mga eksperto para masabing ekstremismo ang Bibliang Bagong Sanlibutang Salin. Paulit-ulit na inilantad ng ating mga abogado ang mga kasinungalingang sinasabi ng di umano'y mga eksperto. Iniharap ng ating mga abogado ang 35 akademikong dokumento na naglalaman ng napakaraming ebidensya para patunayan na ang Bibliang Bagong Sanlibutang Salin ay talagang salita ng Diyos. Pero binaliwala itong lahat ng korte. Kaya habang nasa korte kami, Mark, pakiramdam namin na ang layunin ng pagdinig ay hindi para alamin ang katotohanan, ebidensya at iba pa, kundi madaliin ang legal na proseso, yamang may desisyon na at dapat itong ipahayag ng araw ding iyon. Sa katunayan, 4 na minuto lang pinag-usapan ng mga hukom ang 7 oras na testimonyo bago ipahayag ang kanilang desisyon na ipagbawal ang Bagong Sanlibutang Salin.
Maraming salamat, Moses, sa pagbabahagi ng mapuwersang pagtatanggol na ginawa ng ating mga kapatid para sa banal na pangalan ni Jehovah at sa Biblia. Pinahahalagahan namin ang report na ito. Salamat, Mark. Isang pribileyo na makasama ang mga kapatid sa korte sa St. Petersburg. Kasama sa pag-atake sa dalisay na pagsamba sa Russia ang pagbabawal sa ating gawain doon. Sinisikap kumpiskahin ng mga otoridad ang mga property ng mga saksi ni Jehovah. Halimbawa, noong Disyembre 7, 2017, nagkaroon ng paglilitis sa Sestroretsk District Court tungkol sa pagkumpiska sa property ng sangay sa Russia sa Solnechnoye. Si Brother Richard Devine, miyembro ng Board of Directors ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ay nagkapribilehiyong dumalo sa paglilitis. Richard, natutuwa akong makita ka. Welcome. Salamat, Mark. Isa itong pribilehiyo. Pwede mo bang ikwento sa amin ang tungkol sa paglilitis na dinaluhan mo sa Russia? Sure. Nang ideklara ng korte na ekstremista ang Administrative Center ng mga saksi ni Jehovah sa Russia noong nakaraang taon, binigyan nito ang gobyerno ng karapatan na kumpiskahin ang property ng Administrative Center. Pero nang kukumpiskahin na nila ang Bethel Complex, nalaman nila na ito ay legal na property ng Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania at na sa loob ng 17 taon, ang Administrative Center ay nangungupahan lang. Yamang hindi ipinagbabawal ang Pennsylvania Corporation, hindi legal na makukumpiska ng gobyerno ang ating property. Kaya anong argumento ang ginamit ng gobyerno para ipagmatwid ang pagkumpiska sa property ng sangay? Sinikap ng gobyerno na patunayang walang bisa ang paglilipat ng titulo ng property sa Pennsylvania Corporation 17 taon na ang nakalilipas at na ang property ng Bethel ay pag-aari pa rin ng Administrative Center, kaya pwede nila itong kumpiskahin. Richard, maaari mo bang ilarawan kung ano ang nangyari sa korte para sa makasaysayang paglilitis na ito? May ilang bagay na talagang hinangaan ko. Isa rito ang lakas ng loob ng ating mga kapatid na pumunta sa paglilitis sa kabila ng pagbabawal para suportahan ang mga kapatid na haharap sa kaso. Kapahayagan nga ito ng matibay na pananampalataya at determinasyon. Ang paglilitis ay ginanap sa maliit na silid sa Sestroretsk, isang bayan na di kalayuan sa dating pasilidad ng Bethel. Siksikan sa loob. Sa katunayan, ang ating mga abogado at ang mga prosecutor ay 2 pie lang ang pagitan. Magkaharap sila sa isang maliit na mesa. Nagsiksikan ng mga kapatid. Ang iba ay naupo pa nga sa loob ng seldang para sa mga nasasakdal. Ngayon, Richard, anong masasabi mo sa paglilitis mismo? Ano ang aktwal na nangyari sa korte? Alam ko nung gabing mag-meeting kami kung paanong lubusang naghanda ang ating mga abogado para sa kasong ito. Talagang nakakatuwang makita silang dalawa. Ang isa ay masasabing bata pa, na lakas loob na naninindigan at ipinagtatanggol ang bayan ni Jehovah. Meron silang tunay na kumbiksyon at sigasig na ipaliwanag nilang mabuti na ayon sa batas ng Russia, International Business Law at ayon sa mga probisyon ng European Convention on Human Rights. Talagang pabor sa atin ang mga ito at ang pagkumpiska sa ating property ay hindi lang labag sa batas, kundi labag din sa moral. Sa kabilang dako naman, ang mga prosecutor ay nagmukhang bata at walang karanasan na nagbasa lang ng maiikling na isulat ng mga salaysay at hindi na nagtanong sa panahon ng paglilitis. Ngayon, Richard, ano naman ang nangyari nang basahin na ang desisyon sa korte? Bueno, hindi na kami nagtaka sa naging desisyon. Pero sa tingin ko, ang hukom ang talagang naasiwa sa pagbasa ng hatol. Sinabi niyang may 30 araw para magsampa ng apela. Medyo malungkot ang mga kapatid paglabas nila ng korte. Pero nang nasa hallway na sila, nagkumustahan ang mga kapatid at binati ang mga abogado sa kanilang mahusay na patotoo. Silang lahat ay tumatawa, nagyayakapan at nagbibigayan pa nga ng maliliit na regalo. Masaya silang magkasama-samang muli sa paglilingkod kay Jehovah. Kumusta na ngayon? Ano ang susunod na hakbang, Richard? Plano ng mga kapatid na umapela sa loob ng ibinigay na panahon. Kung di pabor sa atin ang desisyon sa unang apela, maaaring kumpiskahin ng gobyerno ang property at gamitin ito sa ibang layunin.
Pero aapila pa rin tayo, posible hanggang sa European Court of Human Rights. Richard, maraming salamat sa report. Gusto rin naming pasalamatan ang lakas ng loob mo sa pagpunta sa Russia para suportahan ang ating mga kapatid sa panahon ng paglilitis. Isang pribilehiyo. Salamat. Pero nagsimula na ang pagkumpiska sa iba pa nating property sa Russia. Noong Disyembre 14, 2017, mga 9:00 ng umaga, nasa labas ng Assembly Hall ng mga saksi ni Jehovah sa St. Petersburg ang halos 40 katao kasama ang mga pulis at iba pa. Ang ilan ay may dalang baril, ang iba naman ay may kagamitan para pwersahang makapasok sa nakakandadong Assembly Hall. Mabuti na lang, walang kapatid sa loob ng Assembly Hall nang gawin ang raid. Ibinalita sa mga dyaryo sa Russia na batay sa desisyon ng Supreme Court ng Russia, kinumpiska ng gobyerno ang property at ibinigay sa kalapit na medical center para gamiting isang lecture hall. Naglagay na sila ng bagong karatula sa gate. Baka nag-iisip din kayo kung ano na ang nangyari kay Brother Dennis Christensen na nakulong bago pa man litisin mula noong Mayo 25, 2017. Ilang ulit na ini-extend ng korte ang kanyang pagkakakulong. Noong Disyembre 22, 2017, pinalawig ng korte ang kanyang pagkakakulong hanggang sa Pebrero 23, 2018. Pinapayagan ng otoridad na dalawin si Brother Christensen ng kanyang asawa 2 beses sa isang buwan. Inaasahan namin na lilitisin na siya sa darating na mga linggo. Ano ang masasabi natin sa pag-ataking ito sa dalisay na pagsamba sa Russia? Inihula ni Jehovah na sapagkat naririto ni Kristo, ang mga hari sa lupa at ang matataas na opisyal ay titindig laban kay Jehovah at sa kanyang pinahiran. Mababasa natin yan sa Awit 2:1-3. Kaya hindi tayo nagtataka na makita ang pag-atake sa pangalan ni Jehovah, sa kanyang salita ang Biblia, at sa kanyang tapat na mga mananamba sa lupa. Isaisip natin ang babala ng ating Panginoong Hesus nang sabihin niya sa Mateo Kabanata 10, talata 17-22. Maging mapagbantay kayo laban sa mga tao, sapagkat ibibigay nila kayo sa mga lokal na hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sinagoga. Aba, dadalhin kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, bilang patotoo sa kanila at sa mga bansa. Gayunman, kapag dinala nila kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ang inyong sasabihin ay ibibigay sa inyo sa oras na iyon, sapagkat ang nagsasalita ay hindi lamang kayo, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang nagsasalita sa pamamagitan ninyo. Karagdagan pa, dadalhin ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ng ama ang kanyang anak. At ang mga anak ay titindig laban sa mga magulang at ipapapatay sila. At kayo ay magiging mga tudlaan ng pagkapuot ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit siya na nakapagbata hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Oo, gaya ng sinabi ni Jesus, lahat ng tapat na magbabata hanggang sa wakas ay maliligtas. Sinabi ni Jehovah sa pamamagitan ng kanyang propeta sa Ezekiel 39:7, makikilala nga ng mga bansa na ako ay si Jehovah. Malapit nang kumilos si Jehovah alang-alang sa lahat ng lingkod niya na sa kabila ng pagsalansang at mahihirap na kalagayan, ay nagpapatunay na sila talaga ang bayan ukol sa kanyang pangalan. Ito ang JW Broadcasting mula sa World Headquarters ng mga saksi ni Jehovah. Jehovah's Witnesses.